Sumasama ka din sa pag-harvest? Opo. Grade 5 pa po ako nag-harvest. Ay, hala. Sobrang babata pa pala nito, guys. Nagtatrabaho na, pati pala to si Jeffrey. Paano mo naisipan na sumama sa pagtatrabaho ng gano'n? Para ho sa, sa mga magulang ho. Alam ko yung ang hirap talaga nun. Di ba? Na gustong mong mapataas yung grado mo kasi may alam ko may pangarap ka pero hindi mo magawa kasi wala kang ganyan eh. Oh. Ana, kanumiyak. But I'm so tired. Everybody makes mistakes. Mag-aalas 10 ng umaga nang magsimulang magbiyahe ang aming team. Patungo tayo ngayong araw sa bago nating tinutulungan na si Carla. Pero bago ang lahat, kinakailangan muna nating dumaan sa kung saan pwede tayo makabili ng ating regalo para kay Carla. Ngunit bago ang lahat, bago tayo dumiretso sa tahanan ni Carla, ay kinakailangan muna nating dumaan sa market na ito para nang sa ganoon ay mabili natin ang isa sa pangangailangan ni Carla sa kanyang pag-aaral. Dahil nga noong unang pagbisita natin ay nalaman natin na isa ito sa nagiging rason kung bakit bumababa ang kanyang grado. Okay guys, so ngayon nandito tayo ngayon sa Walter para bilhan si Carla ng cellphone na magagamit niya sa pag-aaral. Kasi nga 'di ba, yun yung problema niya nung last time. Bumababa yung grado niya dahil wala siyang gamit na cellphone. So ngayon meron na siyang magagamit din. Punta tayo din mamaya, kita-kits tayo din. Hindi ko alam kung ano yung magiging reaksyon ni Carla sa munting regalo natin na ito. Pero isa lang yung alam namin, na ito yung tiyak na makakatulong para maibalik ang kanyang grado. We could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know At matapos nga naming mabili yung ating munting regalo para kay Carla, ay agad-agad din naman kami na nagbiyahe para nga nang sa ganon ay masulit din namin itong araw o marami kaming mapuntahan maliban kay Carla. Baby, I'm just too tired to talk. At makalipas nga lang ang halos mahigit 1 oras na naging biyahe namin, ay nakarating naman kami dito kina Carla. Ngunit ngayong araw ay kinakailangan namin magpalit ng aming mga suot na sapatos para nang sa ganun hindi na namin kinakailangan manghiram ulit kagaya nung unang pagbisita natin ng bota. Guys, magandang hapon sa lahat ng mga manonood natin dito sa platform natin. Ngayon nga pala, papunta kami ng team kala Carla. Ayan, sa mga nakapanood kay Carla at sa mga hindi pa, bisitahin niyo po sa YouTube channel natin. Na-upload po natin yan siguro mga 3 days ago. So, bagong binipisyari natin yan si Carla. Ngayon papunta kami doon kasi nga nandyan yung bata ngayon. Kahit Monday, nakiusap muna ako sa kanya kahapon na baka pwedeng kahit mag half day lang ngayon. Kasi kailangan ko siya mapuntahan kasi may kailangan ako sa kanyang ibigay na makakatulong sa pag-aaral niya. So tara po, kasamahan niyo yung team namin na tatawid ng ilog, pero sa ngayon daw sabi walang tubig yung ilog. Tingnan nyo, mga nakatsinelas kami Laban na ano? Laban na to. Nagbaon kami ng tsinelas kasi nga ayun, nung nakaraan ang hiram pa tayo ng bota, so nakakahiya nang manghiram ulit. Kaya nagdala lang kami ng tsinelas, pero wala naman daw tubig ngayon. Kaya tara, tawid tayo dito. Pabagsak na naman yung ulan guys. Oh, napakadilim. Sana lang wag tayong abutan ng malakas na ulan na to. Sana makabalik din tayo agad. Ayun, naririnig na namin yung tubig, pero mukhang mahina nga ngayon. Una. May tubig. May bato naman yan. May bato. Ay.
Nagmamadali. Ay, hoy, oo nga, wala siyang tubig ngayon. Makakadaan tayo na hindi tayo nababasa. Oh. Ayos. Diretso. Lawak na ito guys, oh. Imagine niyo kapag kapuno to ng tubig o mataas yung tubig dito, di ba? Grabe yung basura. Kaya sana yung mga kababayan natin dyan, dito sa bayan na to, huwag na po tayo magtapon ng basura dito kasi kawawa naman po tong area na to. Imbis maganda po siyang tingnan, nagigipong palamuti yung basura natin, oh. Oo nga, walang tubig. Ayan, oh. Ayos. Maswerte na lang din kami dahil sa pangatlong pagkakataon na pagpunta namin dito ay natataymingan namin na walang tubig ang ilog na ito. Dahil tiyak kung ito ay panahon na malakas ang ilog ay kinakailangan namin magsakripisyo ng 2 oras na biyahe para lamang marating ang kalsada na ito. At nang makarating nga kami dito sa tahanan nila Carla ay nadat na namin sila dito ng kanyang mga kapatid at maging din ng kanyang lola. At dito ngay naglaan din ako ng kaunting oras para makahalubilo ang kanyang mga kapatid. Okay guys, so nandito na kami ngayon at eto nakikita nyo sa harap ng camera ay sila po yung dalawa sa mga kapatid ni Carla. So sila pong tatlo yung naiiwan dito. Si anong pangalan mo? Alex po. Si paring Alex. Tapos ikaw? Jeffrey po. Si paring Jeffrey. So si paring Alex at si paring Jeffrey, sila yung nakakatulong dito ni Carla. So Carla, kamusta ka naman? Okay lang po. Okay naman. So bakit ka absent ngayon? Bakit ka absent ngayon? Sabi niyo po eh. Ano sabi ko? Sabi niyo po kahapon, lumiban muna po ako. Okay. Nag-excuse kayo sa teacher, hindi? Nag-chat po ako eh. Nag-chat ka naman. Okay. So kahapon kasi guys, birthday ni Ate Ninya. So si Carla pala, hindi ko naman din ini-expect na siya pala ay religious person din. So siya din ay sumisimba doon sa sinisimbahan nila Ate Lindy. So kahapon ay celebration ni Ate Lindy. Nandoon si Carla. Nagulat ako kahapon na nandoon ka. Paglingin ko sa si Carla to. Ay sino nagsama sa'yo doon? Ano po? Noong una po, Kahapon, sino ang nag-invite sa'yo? si Ate Ruby po. Si Pastora. Okay, sinama siya ni Pastora. Pastora yun ni Ate Lindy. Okay, so ito ay parang ano din kasi, parang part pa ba to ng Rosario? Hindi na talaga. Hindi na po. Okay, so malayo na kalati niya Rosario. So ito ibang bayan na. Although para silang sinisimbahan, so ibig sabihin ang layo ng pinupuntahan nila para lang makasimba. Okay? So si Alex. Alex, ilang taong ka na? 12 po. 12. Ikaw naman, ano ulit? Jeffrey po. Si Jeffrey. Ilang ka na, Jeffrey? 14 po. 14. So ikaw ang sumunod kay ate mo? Opo. Okay. So nabanggit sa akin ng ate niyo noong nakaraan. Kayo daw ay tumutulong sa kanya sa mga gawain dito. Totoo ba yun? Opo. Anong mga ginagawa niyo, Alex, Jeffrey? Para makatulong sa atin niyo, anong ginagawa niyo dito? Nagsasaing ha. Ikaw? Naglilinis ko ng plato. Ano pa, sa paglilinis ng bahay, sinong gumagawa? Tulong-tulong? Opo. Okay. So Carla, ganito. Itong mga kapatid mo ngayon, hindi rin pumasok. Hindi rin po. Hindi rin ano. Kayo ba nag-chat din sa mga teacher ninyo? Hindi. Hindi. Oh, yari kayo bukas, sigurado. Ha? Okay. So, noong unang vlog natin, Carla, ay marami ding nahabag sa kalagayan mo. Kasi nga, nalulungkot sila sa pinakita mo din na emosyon sa amin nung huli tayo magkausap. May nadaanan akong poultryhan, doon ka ba nagtatrabaho? Yung Saan po? dinadaanan namin dito? Saan po yun? Yung poultryhan dito bago kami tumawid. May mga kalamansi. Yung parang may kalamansian doon.
Hindi po doon. Doon pa po, doon sa Padulo pa po. Ibig sabihin mas malayo pa dun. Medyo malayo po. Yun yung nilalakad mo. So kapag pumupunta ka ng poultryhan, saan ka dumadaan? Diyan din po sa Tulay. Dito, mayroon bang nagkataon na ang ilog ay malaki? Opo. Ay, ganun. Tumutuloy pa rin kayo dun. Nung nakaraan po, medyo apaw na po, nagalaw-galaw na po yung Tulay. Tumawid po kaming dalawa. Kami lang po ang tumawid. Kayong magkapatid. Bakit kayo tumawid? Para saan? Nag-arbis. Ay, pati ito sumasama din? Opo. Ilang, 12 ka, di ba? Ay, 14 ka, di ba? Sumasama ka din sa pag-harvest? Opo. Grade 5 pa po ako nag-arbis. Ay, hala. Sobrang babata pa pala nito, guys. Nagtatrabaho na, pati pala to si Jeffrey. Grade 5 pa lang. Anong grade mo ngayon? 8 po. O, 8. Ibig sabihin, halos 4 na taon na niyang ginagawa yung pagsama sa pag-harvest ng manok. Sino nag-aya sa iyo na mag-harvest ng manok? Paano mo naisipan na sumama sa pagtatrabaho ng ganun? Bakit naisipan mo sumama? Wala lang po. Bakit? Anong rason? Lahat kasi ng bagay para sa akin, may rason kung bakit natin ginagawa. So ikaw, ano ang rason mo? Anong reason mo? Bakit sumasama ka para makapagtrabaho? Para saan? Para ho sa sa mga magulang ho. Para sa magulang mo. Para makatulong. Kumbaga, yung kikitain mo doon, idinadagdag mo dito para dito sa bahay nyo. So si Alex, sumasama na din ba? Hindi pa? Hindi pa po. Ilang taong ka na ulit, Alex? Mga iba ko? 12. Sa edad, ikaw pala yung 12, 14. Sa edad mong 12, yung kuya mo, noong mga time na yun, sumasama na. Ikaw, bakit hindi mo pa naiisipan na sumama sa pagtatrabaho ng ganun? Bawal po. Bawal. Kahit naman sino sa inyo, sa totoo lang bawal. Sa totoo lang guys, dito sa atin sa Pilipinas, may edad talaga ng pagtatrabaho. Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi naman natin sila masisisi at yung pinagtatrabahuhan nila hindi rin masisisi. Kasi siguro gusto lang din talaga nilang matulungan tong mga to na kumita ng pera. Hindi ko lang inasahan, Carla, na pati pala itong si Jeffrey na nakakasama mo doon. Ibig sabihin sa madaling salita, si Jeffrey, pati magdamag naranasan niya magtrabaho. Opo. Sa poultryhan ba, ano ang trabaho talaga dyan? Gabi o araw? Gabi po. Walang nag-harvest ng araw? Wala po. Baka po mamatay yung manok. Bakit? Anong paliwanag dun bakit mamamatay? Hindi ko po alam. Basta pag inabot po ng araw, baka daw po mamatay yung manok. Baka daw po magsiksikan dun sa crate. Okay. Baka yung init. Baka po. Hindi kayanin yung init ng mga manok. Kasi nagsisiksikan, maramihan yun. Grabe. Paano itong kapatid mo kapag ka sinasama mo na pumupunta kayo sa poultryhan, hindi ka naman hindi mo ba nakikita yung sarili mo sa kanya nung edad pa lang niya, nagtatrabaho na rin? Nauna po siya mag-harvest kaysa sa akin. Ay, ganun? Hindi ako pinapayagan nila mama dati. Kasi hindi ko daw po kaya yung manok. Mabigat daw po. Okay. Mas nauna ka pa palang bunso na nagtrabaho sa poultryhan. May naghikayat ba sa'yo dyan? Wala po. Ikaw lang talaga nagsabi na gusto mo magtrabaho doon? Opo. Nabibilib din ako sa mga bata na to guys, kasi alam mo yun, sa sobrang hirap din kasi ng buhay, napipilitan sila na magtrabaho. Ang babata nito para magtrabaho guys. Grabe din talaga yung sakripisyo na itong mga to. Tama ba ako? Okay, so Carla, nung nakaraan, ano yung sinasabi mo sa akin na pinoproblema mo? Na isang nagiging rason kung bakit bumababa yung grado mo. Puyat po. Bukod dun, Ano po? Wala pong cellphone. Wala pong makopya. kumbaga wala kang magamit na cellphone sa pag-aaral, kaya yung mga sinesend sa GC, Hindi ko po makopya. hindi mo makopya. Kung sakali bang magkakaroon ka, magagawa mo na ba yung mga bagay na yun? Opo. Sigurado ka? O ngayon, sa'yo na to. Buksan mo. Sige, open mo. Tingnan mo kung kaya mong buksan. Baka sabihin mo scam. Totoo. Totoo?
Bago yan. Salamat po. Oh, para sa yan. Ha? Kasi naawa ko sa inyo nakaraan na alam mo yun, nahihirapan kang itaas yung grado mo kasi wala ka man lang magamit ng cellphone. Alam ko yung ang hirap talaga nun. Di ba? Na gustong gusto mong mapataas yung grado mo kasi may alam ko may pangarap ka pero hindi mo magawa kasi wala kang ganyan eh. Oh, ana, kanumiyak. At least may magagamit ka na. Oh, at least hindi ka na, alam mo yun, hindi ka na mahuhuli kung ano yung update sa school. Oh, para sa'yo talaga yan. Kasi di ba sabi ko, mabait si God at nakita niyang kailangan mo ng tulong. Kaya ayan, nagpadala si God ng tulong para sa'yo. Galing sa anonymous din na sponsor natin na tumutulong sa atin. So, para sa'yo yan. Basta, Carla, sana may angat mo ulit yung grado mo, ha? Sana pautay-utay nating mabago yung nangyayari na, alam mo yun, na dati kang achiever, sabi mo, di ba? Tapos bigla na lang nag-down dahil sa walang baon, kailangan magtrabaho, wala mo lang cellphone na magamit, di ba? Yung mga rason na yun, unti-unti nating baguhin para mabalik ka sa dati. Ha? Okay, ano masabi mo? Salamat po sa cellphone. Okay, walang anuman. So, pairam nga ako nito. Titingnan ko ako nandito yung... Nasaan yung ano na ito? Receipt. Okay na ito. Buksan natin, guys. Ito ay worth almost 5,000 pesos yung ginagamit niya na cellphone ngayon. At itong warranty ay... Paano ba? Ako na maghawak o ikaw? O ikaw na. Lagyan mo dyan sa box. Yun yung warranty. Tapos, syempre, hindi lang dyan nagtatapos. Kasi... may bibigay pa ako sa inyo. Sandali. Hanapin ko lang. Baka na ipambili ko ng ice cream. Dumawa kasi mag-ice cream kanina. Okay. So, ito. Kuha mo kamay mo. 1 2 3 4 5,000 pesos. Ito naman galing yan sa sponsor din natin. So hindi ko alam kung willing siya na magpabanggit, wala siya sa aking nasabi, pero mamaya i-check ko sa cellphone natin kung nagpapabanggit ba or hindi, para respeto din, di ba, sa nagpapaabot. So maraming salamat po sa dalawang may busilak na puso na agad-agad nagpaabot sa atin ng tulong para kay Carla. So Carla, ano naman masabi mo sa nagpaabot niyan? Maraming salamat po. Okay, saan nyo gagamitin? Bibili po bigas, tas gamit sa bahay. Okay. So dapat ang sabi sa akin ni sponsor ay kumbaga ibili ko na sa inyo ng makakain ninyo. Ano? Pero ang gusto ko din kasi sa nakikita ko, kaya na ni Carla mag-handle, guys, ng budget. Di ba? Kasi sa isang taon na siya yung nag-handle sa mga kapatid niya, nakikita kong kaya na niyang i-handle to, guys. So ngayon gusto ko naman sila yung maka-enjoy. Dapat ako nabibili kami ng bigas, groceries, pero gusto ko kayo yung maka-experience nun. Ha? Kaya mamaya isama mo tong dalawang kapatid mo. Hindi naman, kung maganda ang panahon, mamili kayo ng grocery kung saan dyan may malapit. Pwede ba yun? Okay? O paano nyo maitatawid dito? Alin po? Yung bibilhin ninyo. Bili kayo isang sakong bigas, yung 25 kilos, groceries. Paano nyo itatawid dito? Tricycle? Sa San Antonio na po kami bibili. Okay, tricycle yun. Makakarating kay tricycle. Opo. O sige. So, yun lang po yung nakita ko din, kaya ibinabot ko sa kanila ng cash para sila mismo yung maka-experience, guys. Masaya din naman tingnan na sila yung nakaranas na mamili ng para sa kanila. Kayo, ano masabi nyo sa nagpaabot sa atin ng tulong? Maraming salamat po. Ikaw, Jeffrey, ano gusto mo sabihin? Maraming salamat po. Makakatulong kaya sa inyo, magkakapatid yan? Opo. Jeffrey, gusto ko kayo tuloy lang kayo sa pag-aaral, ha? Opo. Huwag kayong hihinto, ha? Opo. Ikaw ba, kung minsan nakakapasok ka ba na walang laman ng tiyan o hindi naman? Nakakapasok po. Nakakaranas ka? Opo. Anong ginagawa mo kung minsan walang laman ng tiyan mo?
Wala lang po, nangingi po ng baon sa klase po. May nagbibigay naman. Opo. Ay, grabe. Diba, ma'am, pasalamat din tayo. May mga mabait kang kaklase na handa magbigay sa iyo. Ano? Pero hindi na mo naman naisip, nahihinto ka dahil sa minsan di ka nakakain. Opo. O naisipan mo minsan nahihinto ka na dahil wala kang baon o pagkain. Hindi. Hindi po. Hindi mo naisipan. Tama, huwag mong isipin yung gano'n kasi ano lang yan, pagsubok lang yan sa inyo, no? Eh, ito naman si Alex. Nakakapasok din to minsan walang laman dyan. Nakakaranas ka din? O ikaw, ano naman ginagawa mo sa school? Na para, alam mo yun, magkalaman dyan mo. Papalibre po. Pinalilibre naman. Ano yun, mga kaibigan mo, teacher nyo? Kaibigan po. Pero hindi naman kayo binubuli sa school minsan, hindi naman. Una nakakaranas kayo. Hindi po. Sa awa ng Diyos, hindi naman. Pero, paano pag nakikita nyo minsan yung mga kaklase nyo kumakain, tas kayo wala kayong baon? Anong pakaramdam? Ikaw mismo, ano yung nararamdaman mo na nakikita mo, yung mga klase mo may baon, minsan ikaw wala. Anong pakaramdam ng ganun? Lungkot po. Ikaw, Jeffrey, ang nararamdaman mo minsan kapag kakapasok ka, walang baon, tas nakita mo yung klase mo pag-recess. Malungkot din po. Okay, pero hindi mo kayo, naiinggit kayo, hindi naman? Hindi po. Hindi naman. Ano yung dahilan? Bakit di kayo naiinggit sa kanila? Ano yung pinakang dahilan mo? Yung iniisip mo, hindi naman ako kailangan mainggit. Yung tungkol niya, bakit? Anong reason mo? Bakit hindi kayo nakakaramdam ng ganun? Okay, siguro, dahil itong mga bata sa tinagal-tagal din nila na nararanasan yung bagay na yun, nasanay na rin sila. Ano? Nasanay na kayo sa minsan madalas o nangyayari na wala kayong baon, walang laman ng tiyan, sanay na kayo. Ano? Okay. So, Carla, sana pagpatuloy mo din yung pagiging mabuting ate mo sa mga tao, no? Kasi ayun din yung hinangaan sa'yo ng mga manonood natin, yung pagiging isang mabuting ate mo na hindi mo pinabayaan to mga to, no? Ngayon ba nagkain na kayo? Opo. Anong ulam niyo? Bumili po si mama ng ulam. Anong ulam? Baboy po. Wow, okay. So, ngayon guys, kasi nandito yung mama nila. Umuwi siya kasi nga, sino may birthday kahapon? Yung kapatid ko pong bunso. Yung kapatid niyang bunso. So, binisita niya itong magkapatid. Pero ang mama mo aalis din. Kailan? Sa 1 po ata. Ngayon, 30 yata o 31 ngayon. So, sa isang araw na yun, aalis na rin yung mama nila at sila na namang tatlong may iwan dito. Anong napag-usapan niyo ng mama mo? Wala pa po. Kakarating lang po ngayon. Wala ba kayo, pero ikaw may plano ka bang sabihin sa kanya na nahihirapan ka din dito mag-isa? Depende po yun sa mga kapatid. Bakit sa kanila? Ano? Bakit sa kanila nakadepende? Minsan po kasi hindi po sila nasunod sa akin. Hindi pag po ayaw nila sumunod, sasabihin ko po sa mama ko na Dahil hindi mo sila kaya. Paano yung sinasabi ng ate nyo? Na kung minsan may utos siya na hindi nyo nasusunod. Bakit? Anong reason? Ba't di nyo siya minsan nasusunod? Dahil sa paglalaro. ano po. Ayun nga sinasabi ko kasi mga lalaki to ay hindi ba kaya ng wala ba ditong ibang mapapasukan ang mama mo? Kung nandito siya? Wala po eh. Malayo. Wala pang sakyan. Okay, kasi sa sinasabi mo na ganyan, kasi mga lalaki nga to, lalo may ginawa-gawa sila diyang basketballan. Kapag yan mga yan napalaro, talaga mahirapang utusan yan minsan. So, kayo naman, ganito na lang masabi ko sa inyo. Kapag tatanungin nyo ng ate nyo kung may iuutos ba sa inyo. Ano? Ate, maglalaro po kami, may iuutos ka po ba? Ganun. Ha? Para na sa ganun, kung mayroon siyang iutos, may iutos na niya sa inyo, matapos nyo na muna bago kayo maglaro. Opo. Okay ba yun? Opo. Kasi tatatlo lang kayo dito na magtutulungan. Kung mama nyo, alis na naman. Papa nyo, wala.
Kawawa tong ate nyo kung ganun. Kaya ganun gawin nyo ha. Okay ba yun? Kapir tayo. Kung totoo dapat, wala akong maririnig kay ate nyo na feedback na ano ha. Na hindi kayo sumusunod sa kanya ha. Siya yung panganay kaya sundin nyo siya dito ha. Okay, malay nyo. Sa pagbalik ko dito sa susunod, may regalo din ako sa inyo. Di ba? No. Pero ayokong gagawin nyo yun dahil sa regalo ko ha. Gawin nyo yun para sa atin nyo. Okay? Nag-promise naman ito mga kapatid mo. Tingin mo. Susunod kaya hindi? Ano sa tingin mo? Tingin ko po opo. Susunod naman. Basta paalala mo, sabi ni Kuya Marcos, kung may utos ako sa inyo, tapusin nyo muna. Ha? Okay ba yun? Okay. So ngayon, hindi ko muna sa inyo din ipapaharap yung mama niya kasi alam mo yun, hindi ko din kasi sigurado kung handa siyang humarap sa atin. Pero na muna, bigyan natin muna ng privacy yung mama niya. So ito naman, magkakapatid humarap naman sa atin. Okay, so ngayon, gusto ko sanang libutin tong bahay niya para makita ko. Itong mansion mo. Okay ba? Okay lang po. Pwede ko ba libutin to? Okay, sige, tara. Tingnan natin guys yung loob ng bahay nila para mas maunawaan natin yung sitwasyon. Okay, so ito ang pinapasok natin. Ito yung Kusina po. kusina ninyo. Okay, itong itong may cover na yan. Ano yan? CR po. Ayan yung CR ninyo. Tapos yung may mga kawayan naman, lutuan nyo. Opo. Saan ang lutuan dyan? Wala naman. Ayun po, bato. Ay, bato. Saan? Di nga, lapitan natin. Turo mo sa akin. So dito pala guys, ay bato. Okay. Ari po. Ito. Yan, ayun lang yung nagsisilbi na sa Tapos sino nang kumuha ng kawayan? Mga kapatid ko po. Sila naman ang namumulot niyan. Hindi ka nag-aabala, sila naman ang may obligasyon niyan. Hindi po. Sa pagluluto, sino? Tulong-tulong po kami. Tulong-tulong din. Okay guys, so ito na yung kusina nila. Talagang pang yung lutuan. Talagang pang, alam mo yun, panahon pa ng So ito naman yung nagsisilbi nilang bathroom. Hindi ko na bubuksan yan. Kasi paano lang nila yan. Okay, so ito naman, ano naman ito? Dati po, dyan po namin nilalagay yun. Yung isa pong platuhan kaso po nasira. Ano na lang siya ngayon? Hugasan? Hindi, lagay na lang. Lagay na lang po. Lagayan na lang. Guys, patumba na itong bahay pala ninyo. Kung di pa ako pumasok dito, di ko mapapansin. Yung CR niya, tagilid na pabagsak na ang mga poste pala nito. Kawayan lang. Opo. Tagilid na guys. Nakikita niyo yung kawayan niya yan? Pag ganun siya. O pati ito, patagilid na siya. Pabagsak na. Itong gano'n sila kalinis magkakapatid. Yung mga plato. Nakasegregate din mga plato. Itong washing niyo gumagana pa? Di na po. Ha? Hindi Mukha na. nga. Mukha kang hindi na. Dito naman parte. Ano naman dito? Ano po, minsan po dyan namin pinapatong yung mga niluto. Kaya po mauling. Ay, okay. Kaya siya may uling. Okay, so dito naman tayo. Ano naman dito? So parte dito. Ano po, dito po kami natutulog. Diyan kaya tutulog. Ito. Sino doon sa may kurtina sa dulo? Ikaw? Opo. Tapos ito yung kapatid mong dalawa dito. Bubong naman nila guys si Sierro. Pero ang tanong, may tumutulong na ba dyan? Opo. Saan Dito parte? po. Dito sa mga kapatid mo. Lahat naman po yan may tulog. Ay, halos lahat yan. O paano kapag maulan? Yung kalakasan ng ulan, paano kayo? Dito po. Dito po tayo. Dito sa parte na to. Dito na lang kayong tatlo. Opo. Ay, ganun. O bakit hindi daw may ipaayos nila mama mo? Wala pa daw Kulang po sa pera. Laging yan ang number one na magiging reason natin guys. Siyempre, yung pera kasi nga sila ay nangangamuhan lang sa buhay. Diba? Tapos ito, sayang naman, walang natutulog. Mahirap tulugan kasi yung pinto, wala. Pero dati, sino natutulog dito? Sila mama at papa po. Dito. May natutulog naman pala dito, dati. Pero itong pinto nyo kasi, delikado na to. May matulog dito. Ito, isasara naman to. Opo. Ito na nga lang pong pansara. Yan na lang ang pinakang nagiging pangsara ninyo. Okay. Sa kuryente, magkano nagiging, bill nyo? Ano po? Pinakamataas na po yung Yung, magkano?
265 po. 265. Ano yun? Anong gumagana nun? Ilaw lang. Ilaw po, tsaka po yung heater. Tas yung isa po naming electric fan. May electric fan naman kayong ginagamit. Okay. Tapos charge. Yung mga nagpapa-charge po. May nakikicharge dito sa inyo? Opo. May bayad yan? Wala po. Ay, ganoon. O, bakit wala? Kamag-anak nyo? Hindi po. Kapitbahay po, wala po yung kuryente. Ay, babait naman ng mga bata na ito. Oh. Nagpapacharge kayo, kala ko may bayad kahit 20 pesos. Wala po. Wala. Parang tulong nyo lang. O, tinan nyo. Kahit nakapos sa buhay, nakakatulong pa din itong mga to. Wala sa yaman ang pagtulong, guys. Wala sa estado ng buhay yan. Wala sa dami ng pera ang pagtulong. Tinan nyo itong mga to. Diba? Sa pamamaraan na alam nila na pag-charge, nakakatulong na sila. Okay, ngayon, i-open mo yung cellphone mo. Makita natin kung gumagana. Talaga dito. Kuha dito. Try natin kung okay yung cellphone mo, kung gumagana yan. Sige, long press mo yan. Tingnan natin. Para makita natin kung gumagana siya. Paano natin malalaman? Uy! Ayos! Gumagana. Baka mamaya kasi scam. Laruan lang pala. Okay. So, sana yan. Ingatan mo na lang din, ha? Opo. Para matagal-tagal mo siya magamit. Ano? Sana pagbalik ko dito ng ilang buwan, okay pa yan. Di ba? Parang tinataningan mo na yung anong buwan lang Hindi, ingatan ni Carla yan syempre. Okay, so ikaw nang bahala, ha? Alam mo naman yung mga bawal siguro dyan para tumagal din yung buhay. No? Huwag i-overcharge, huwag mong tulugan. No? Opo. Okay, so sige. So paano sa ngayon, pupunta na muna kami ng team ko. Sadya lang namin ngayon is mabisita ka at may abot sa'yo yan, mga yan, para magamit mo sa school. Okay na ba? Ang ganda naman, nagustuhan mo? Opo. Masaya ka? Opo. Dapat masayang masaya, Kuya Will. Okay na? Sana huwag ka na malungkot, ha? Sana lahat ng about sa school magamit mo na yan. Ha? Research, update sa school, ano pa ba? Sulatin po. Yung mga sulatin, ha? Magawa mo na dyan. Okay, so, pero tayo. Pupunta na muna kami. At so, pag ilang araw, pag wala kang pasok, pabalik kami dito, ha? Hindi po. Okay. Alex! Pero tayo, yung sabi ko, ha? Huwag kayo pasawi sa atin nyo, ha? Jeffrey, pero tayo. Okay. So, guys, ngayon, pabagsak na yung malakas na ulan. Kailangan makalabas na rin kami dito sa may ilog kasi baka abutin kami ng laki ng tubig. Kaya, nalabas na rin kami. Salamat po ulit sa nagpaabot nito. Check ko mamaya paglabas kung nagpapabanggit o hindi yung sponsor para sa 5,000 na pinabigay kay Carla. You, I hear angels from above. They sing hallelujah. They sing hallelujah.